May bonus ka na ba? Before ka mag-checkout ng Shopee o mag-book ng holiday trip, pause ka muna. Promise, kung gagawin mo to, your future self will thank you. Hi guys, if you're new here, my name is Christina and I've been making videos about trading and investing in the Philippine stock market. At ngayon, pag-uusapan natin kung saan pwedeng ilagay yung 13-month mo or yung Christmas bonus mo sa mga passive income na investment vehicles. I know there would be comments na, what about this, what about that? Pero ito yung mga nasubukan ko na. Kaya I can share with you din my experience sa mga passive income na mga ito. Para sa ating karamihan, this is one of the most exciting time or season of the year. I remember nung nasa corporate pa ako, no, iniintay ko talaga to and naka-mental note na sa akin ang lahat ng bibili ko at kung saan ko siya gagastusin by the centimo, naubos ko na siya sa utak ko. Pero 9 years ago when I learned about investing, trading, passive income, yung mga ganyan, parang medyo nag-iba yung pinaglalaanan ko na ng 13-month or ng Christmas bonus ko. At hindi ko pinagsisihan yun. So ngayon, bibigyan kita ng mga practical na options where you can put that money so that it can earn passive income. Plus, sa dulo, may one strategy ako for short-term gains. Pero only if may extra ka pa talaga. Una, pag-usapan natin yung digital bank. Kung ayaw mo pang mag-invest or ayaw mo pang mag-risk, ito yung simple na paraan para mag-grow yung bonus mo. Bakit hindi sa traditional bank? Mas malaki kasi yung interest na na-earn sa digital banks. And I'm talking about digital banks ha, hindi e-wallet. Kasi minsan yung iba natatakot sa inyo, baka wala yung pera or baka ma-hack or baka ma-scam, ganyan. Pero kasi kung for example, you put it in Maya, transfer it dun sa savings part. If you put it in GCash, put it dun sa CIMB. Kasi yun yung banks and dun yung nag-earn, okay? Right now, digital banks offer 4 to 7%, depende sa promo. Ako, I'm personally using Maya. Ito ating 10% dyan. Walang ginagawa and walang stress. Nandyan lang siya sa digital banks earning 10% per annum. Perfect ito kung nag-iipon ka pa ng emergency fund, kailangan mo ng pera na liquid, or gusto mo lang ng safe place na ma-park lang ng pera mo bago ka mag-invest or before you commit to any investment vehicles. So ako, I'm personally using ito nga yung Maya, yung sa CIMB dahil free yung transfer at yung GoTime, free din yung transfers. Yun, nag-earn lang siya doon passively and it's bigger rather than I put it in traditional banks. Second naman ay time deposits. Ito yung isa sa pinakauna kong tinry na passive income na, sige nga, 30 days nga muna, tingnan ko kung kikita talaga. And yes, kumikita naman siya. And dati nga maliit lang, parang 1 to 2% lang. Ngayon, in the digital banks, you can earn 3, 4%, 6%. Diba? It's still bigger and better than you put it in traditional banks. Pero kaya may traditional banks na din na at par na din with the digital banks. Meron ako nakita RCBC, 4% na din siya. So, you check and compare kung saan mo siya ilagay. Ang pinaka maganda kung saan mo siya ilalagay is kung saan ang bangko mo. Ganon. Kung ayaw mo ng masyadong volatile na investment, gusto mo ng mas mataas din yung kesa sa savings account, no, this is actually a good compromise. And you can select from 3 months, 6 months, and 1 year na naka-lock in yung pera mo doon. It's ideal for people na may goal for a specific date. Like for tuition, for travel, or down payment sa gusto mong bilhin bahay, sasakyan, lupa for next year. Next is yung MP2 or yung Pag-ibig MP2. Ito ay government-backed savings program na parang hinuhulog-hulugan mo lang siya dyan. Hindi mo siya makukuha until 5 years. Pero nag-earn siya ng interest, mga around 6 to 7%. Depende sa i-release nila na interest. Nagba-vary kasi yon. So you may check their website, sabihin naman nila dyan. Pero again, it's passive income and it's better than where you put it in traditional banks. Very low din yung entry point. As low as 500, pwede ka na mag-start. Wala din siyang commitment, so pwede ka maglagay doon kung kailan mo trip lagyan. Maganda nga, doon mo ilagay yung 13th month mo. Mas maganda ata yung computation if you put a bigger amount. Nakikita ko doon sa ibang videos. Wala akong calculator dito for that. Pero you can try and search and compare that also. If wala ka pang account sa Pag-ibig MP2 and you're interested, you can watch this video next na ginawa ko ng tutorial step by step kasi ako kaka-create ko lang ng account sa kanya. REITs or Real Estate Investment Trust. I have a whole playlist video about REITs. So kita nyo naman ang aking talagang pagkakahilig sa REITs, pagkakabaliw sa REITs kasi they give dividends every quarter, guys. So the more number of shares na meron ka, the more yung dividends. This one I really like. I've been a fan. I've been waiting kasi for this and as I learned about investing. So wala pa siya agad dito sa stock market 9 years ago. Tapos biglang boom, meron na. So tinake advantage natin yun and it's really one of the good passive income source. Pero you have to learn and study pa rin, diba, how the stock market works, open a brokerage account and all that. So yun nga, kaya ko siya ginawa ng playlist dito para mag-guide kayo kung paano magkaroon ng investment sa REITs. And pinag-usapan din natin dyan yung mga risk kasi hindi siya guaranteed. Hindi kagaya ng Pag-ibig MP2, diba, guaranteed siya yung time
deposit guaranteed. Sa traditional banks, 'di ba? Nandun lang siya, iniwan mo lang siya doon. Eto, may risk. May onting-onting risk na involved. That's why you really have to study it also. So, kung napansin mo, lahat ng mga sinabi ko, no, stable, medyo long term, and also beginner friendly. Pero kung may sobra ka pa, gusto mong i-level up kung saan ilalagay ang iyong 13th month or ang iyong Christmas bonus, pwede kang mag-try ng short-term gains or trading. At ito ay kung may extra ka pa, yung tapos ka na sa emergency fund mo, sa savings mo, bayad ka na sa mga bills mo, may sobra pa and you wanna try short-term trading, hindi imposibleng kumita ng 1,000, 3,000, 5,000 and more on a 30 to 50k na capital. Pero honest lang tayo dito, no? Trading is a skill. Hindi yung nag-aral ka ng trading ngayon, next week talagang lods ka na, no? God mode na yung talent mo. So, hindi ganon. Hindi siya hula-hula at lalong hindi siya guaranteed. Pero kung natutunan mo, pwede talaga siyang magbigay ng side income sa'yo. And guys, dun sa lahat ng mga sinabi ko, syempre, depende pa rin yan sa goals mo, risk tolerance mo, skill, knowledge mo dun sa papasukan na passive income. Hindi siya yung parang pipikit ka na lang at paggising mo, like, sumakses ka na dito. It involves you sitting down and learning kung paano ito gumagana, paano ba mag-apply dyan. Paaralin mo ba? Kumbaga, hindi yung, oy, ilagay mo yung pera mo dito tapos kikita ka na 10% in 1 week. May ganyan. So, delikado yung mga ganyan. That's why we're doing videos like this to educate what would be good options for you that you can choose from. And then when you try it, try small amounts muna para mas komportable ka. Hindi mo naman binuhos lahat na doon yung life savings mo or yung 13 month or yung Christmas bonus mo. Okay? So, yun lang yung mga options where you can consider putting your money para mag-earn siya ng passive income. Enjoy your bonus, guys. Gawin yung intentional at hindi impulsive. Thank you so much for watching. Subscribe if you haven't yet and I will see you on the next video. God bless po!